Bagsak na naman tayo sa exam natin ah. Oo nga eh. Kaya yan, yan na yan. Iinom na natin yan. Ito, babe. Masama ka? Saan ba? Saan? Ate ko na, sa bahay. Tara na. Saan ka na naman galing? Gising ka na naman, no? Ano ba dapat ginagawa ng estudyante? Papakahirap kung magtrabaho sa yung ginagawa mo? Bakit ikaw, Nay? Di ba ganito ka rin nung dalaga ka pa? Kaya nga maaga kang nabuntis, di ba? Wala kang kwentang anak. Wala kang karapatan para sabihin ako ng ganyan. Tao po. Tao po. Oh, babe! Ano ginagawa mo dito? Pasok ka muna. Babe, upo ka muna. Bakit ginagawa dito? Wait. Baka pwedeng dito naman ako sa inyo ng araw. Walang problema. Kahit ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, okay lang. Ako'y pagod na pagod. Wala bang akong pagkain dito? Hindi man lang kayo nag-asikaso ng makakain. Ha? Dahil din akong trabaho. Pagod din ako. Huwag mo akong ginaganyan. Ikaw? Tay, si Kuya Tay, kanina pa niyo nandyan. Alam mo yun mo? Nandyan, Tay. Mark! 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 Bakit po tayo? Ikaw? Kanina ka pa dito? Hindi ka na nag-asikaso ng pagkain? Ako'y pagod na pagod lang yung trabaho. Yung sinasikaso po ko tayo eh. Bakit? Nasikaso? Yung babae mo? Ha? Huwag niyo na po idamay. Huwag niyo na po idamay si Shay. Ikaw? Isang buwan ka na dito ah. Wala ka bang balak umuwi sa inyo? Ha? Alamunin ko na kayong dalawa. Dadagdag ka pa. Huwag niyo naman tayo idamay yung girlfriend ko. Sige na, pahinga ka na muna. Magluluto na akong makakain. Huwag niyong pansinan ng mga anak ang tatay niyo. Lasing lang yun. Lalo na ikaw. Diligdigan mo yung sinasabi niya. Babe, happy anniversary. Babe, sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Buntis ka? Paano? Kailan? Sigurado ka bang akin yan? Oo, ikaw lang naman nakakasama ko ah. Lagi naman akong naandito sa inyo. Alam mo naman mga bata pa tayo. Hindi ko yan kayang panagutan. Ipalaglag mo yan. Kung hindi mo kayang panugatan to, tigilan natin to. Alis na ako dito. Babe!
Saging kayo dyan. Mainit pa. Saging kayo dyan. Nakakagutom, no? Bili tayo merienda. Sige. Ate, pabili ko ng saging. Ay, si Shane ba yun? Hala, oo nga, no? Anak, anong ginagawa mo dyan? Ano bang problema? Ma, hindi ako pinanagutin Ay, mo. Gusto ko nang mamatay. Total, wala din naman akong kwentang anak. Anak, huwag mong sabihin yan. Sabi ko lang dahil galit ako sa'yo. Pero gusto ko lang mapabuti kayo. Kaya ano, kahit anong nangyari, anak pa rin kita. Anak, hindi tayo. Kamusta ka? Ako si Mark. At itong kwento ko kung bakit ako naririto sa lugar na to. Kung bakit ako napunta sa bilangguan na ito. Maghanap na kayo ng trabaho, pre. Ang hirap sa buhay natin ngayon, eh. Maghapon na tayo nangangalakal. Wala naman tayong kinikita. Kailangan ko ng pera pang pa-opera ng anak ko, eh. Mahirap sa sitwasyon natin, pre. Walang tumatanggap sa atin sa trabaho dahil hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga, eh. Pre, ang daming bote doon, no? Sige, kunin ko naman na. Mauna na muna ako sa'yo. Dala mo ba yung mga pinapadala ko? Boss, nahuli yung tauhan ko. Wala ka talagang kwenta. Kuya! Kuya, ano nangyari sa'yo? Sino pumatay sa'yo? Sino sumaksak sa'yo? Anak ko. Kuya! Gising! Kuya! Pare! Pare! Tulungan mo ako! Pare! Tulong! Ayun, pare. Par, ano nangyari? Anong ginawa mo dyan? Pare! May sumaksak sa kanya! Anong ginawa mo sa kanya? Kuya! Wala po akong ginagawang masama sa kanya! Tumulong lang po ako! Sa presento ka na lang paliwanag. Kuya, wala po akong ginagawang masama! Huwag ka maingay. Sir! Sir, wala po akong ginagawang masama. Wala po akong ginagawang masama, sir. Nandun lang po ako sa lugar para mamulot ng basura, sir. Kung wala kang alam, ba't nandun ka sa pinangyarihan ng krimen? Namumulot ako sa basura para may maitulong ako sa kaibigan kong naghahanap ng panggamot sa anak niya na may sakit. Bago sir mamatay yung biktima, may sinabi po siyang pangalan. Sabi niya po, anak ng congressman. Teka lang, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, yun po narinig ko sa kanya bago siya mawala ng hininga. Sandali lang, may tatawagan lang ako. Good morning, Congressman. Congressman, may nakakita sa ginawa ng anak mo. Kumusta?
So, alam mo na gagawin mo. Ako na bahala sa'yo. O sige, Congressman, ako na ang bahala. Ano ang ginawa mo? Alam mo ba, pag nalaman niya ng maraming tao, masirang pangalan ng pamilya natin. Buti na lang, meron akong connection dito. Napakawalang kwenta mo talagang anak. Oo ba? So, alam ko na kailangan mo ng maraming pera. So ito, 1,000,000. Para mapagtakpan ng lahat. Paano mo maipapaliwanag yung nakitang relo sa sako mo? Sir, relo? Wala po akong kinukuha. Wala po akong ginagawang masama. Nandun lang po ako sa lugar para mamulot ng basura. Umamin ka na kasi na ikaw ang pumatay. Sir, hindi po ako aamin kasi wala po akong ginagawang masama. Nandun lang po ako para mamulot ng basura. Nandun lang po ako para tumulong sa kaibigan kong sa kaibigan ko, naghahanap ng pambili ng gamot ng anak niya. Kasi gusto ko lang naman pong tulungan siya. Bakit niyo po sinabing umamin na lang ako? Ang tinawagan niyo po ba si Congressman? Si Congressman po ba mismo? Ganto na po ba ang hustisya dito sa Pilipinas? Hustisya na po ba ang hustisya po ba ay para lang sa mga mayayaman? At ang mahihirap, walang mapapala. Kasi puro pera ang pinapagana dito sa Pilipinas. Sa aking pagkakakulong, isang mahigpit na karanasan ng pagtataksil at hindi pantay na katarungan ang aking pinagdaanan. Sa unang tingin, tila ba ang aking mundo ay nabagsakan ng dilim at bigati. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahan ng pagpapatawad at pagbigay ng pangalawang pagkakataon. Sa bawat patak ng luha at bawat hagulgol ng damdamin, unti-unti akong naging tagapagtanggol ng katarungan para sa aking sarili at sa iba. Dahil sa aking karanasan, ako naging boses ng pagbabago at pag-asa sa loob ng bilangguan. Nagdadala ng mensahe na ang katarungan ay dapat pantay para sa lahat, anuman ang kanilang karapatan, nakaraan, at pagkakamali. Maraming salamat, Congressman. Sige.